Kabanata 1841 hanggang 1850. Kabanata 1841 ang plano ng paglipat ng kabisera. Pag-isipan po ninyo pong muli, kamahalan. Nang magpasya si Yusuf Zak na unang sakupin ang mahirap na rehiyon ng itim na hangin, lahat ng mga ministro ay lumuhad. Napagtanto nila na ang pag-atake sa rehiyon ng itim na hangin ay isang panghihimasok, ang pagdaan sa Green Mountain Domain, at tiyak na makakakuha ng atensyon ng rehiyon ng itim na hangin, kaya ang mga kaaway ay handa at naghihintay sa kanila. Naunawaan nila na sabik ang hari na pag-isahin ang Transit Realm, ngunit ang paglapit ay dapat na unti-unti, ang mga baitang ay hindi dapat masyadong malalaki. At ngayon ay gusto ng lunukan ng hari ng buo ang isang matabang piraso, ngunit ang ganoong katabang piraso ay hindi madaling lunukan. Kamahalan, ako ang namamahala sa intelligence, at kamakailan lamang, maraming eksperto ang dumating sa Transit Realm. May kumpirmadong intelligence na hindi bababa sa 10 superior demon expert ang nasa Blackwind region, lahat ay nasa peak daw sovereign level. Bagamat walang impormasyon na nagpapakita na ang mga demonyong iyon ay nakipag-isa kay Bridger Doyle ng Blackwind region, ang mga tagapagtanom ng demonyo ay may parehong ugat, kaya kung tunay silang magsasanib puwersa, mahaharap tayo sa pagkawasak. Kaya't pakiusap, kamahalan, huwag kayong maging padalos-dalos. Alam ni Parker Burger, bilang unang ministro, ang lahat. Inamin niya ang napakalaking kapangyarihan ng hari, ngunit si Waylon Gardner ay isa pa lamang tao, at maging siya ay nahuli dahil sa kawalan ng kahandaan at pagmamaliit sa kanyang kaaway. At ngayon, alam na ng buong mundo ang kakayahan ni Haring Gabriel Freeman. Kung magmarcha tayo patungo sa rehiyon ng itim na hangin, magiging handa sila at gagawa ng mga panlaban. Kaya, ang paglunok muna ng madaling kainin na Green Mountain Domain ang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, nang makita ni Yusuf Zak ang pagpigil ng loob ng mga ministro, bigla siyang humagalpak ng tawa, at sinabing, mas marami ang mga demonyo, mas mabuti. Isa pa, sinabi ko bang magdadala ako ng hukbo? Para sa lakayin ang Blackwind region, ako lang ang sapat. Sandaling natigilan ang lahat ng mga ministro. Maaari bang salakayin ng isang tao ang isang rehiyon? Ang rehiyong iyon ay mayroong mahigit 100 Pickdaw sovereigns at milyon-milyong sundalo, at malamang na naghihintay sila sa kanilang pag-atake. Kung magdadala sila ng hukbo, maaaring magkaroon ito ng psikolohikal na epekto, na magpapahina sa moral ng kalaban. Ngunit paano mananalo ang isang tao? Tama na, nakapagdesisyon na ako. Ikinumpas ni Yusuf Zak ang kanyang kamay, paano malalaman ng iba na taglay niya ang walang kapantay na hamog ng paglikha? Dahil sa kanyang pagiging di nakikita kasama ng hamog ng paglikha, 2 oras na lang ang kailangan niya para supulan ang lahat ng pangunahing demonyo. Nang marinig ang hindi maikakailang utos ni Yusuf Zak, natahimik ang mga ministro. Maging si Parker Burger ay bumantong hininga, tumayo, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, ay nagsabi, kung tunay na mapasupol ng kamahalan ang mga pangunahing demonyo ng Blackwind region, agad nating hahawakan ang 3 domain, dahil ang Green Mountain Domain, na nasa pagitan natin at ng Blackwind region, ay tiyak na susuko. Pagkatapos, sa timog ng Sky River, na sumasaklaw sa Blue Mountain at Blackwind, ay magiging pag-aari ng Longevity Empire, na gagawing ito ang nangungunang kapangyarihan sa Transit Realm. Habang tinitingnan ang mapa kasama si Parker Burger, lahat ay labis na natuwa, dahil ang pagsasama-sama ng 3 nasasakupan ay nangangahulugan ng pagmamay-ari ng malaking bahagi ng teritoryo. Tunay nga, simula pa lamang ito, gusto ko ang makalangit na paghahati. Ngumiti si Yusuf Zak, kung gagawin natin ito, tayo ang magiging walang kapantay na unang hari, hindi mga tulisan. Siya nga pala, nabanggit mo na maraming super expert ang dumarating sa Transit Realm. Ano ang sitwasyon? Pag-iiba ni Yusuf Zak sa usapan. Hindi ako malinaw sa mga detalye. Umiling si Parker Burger, pero, may impormasyon na nagpapahiwatig na sa transient city ng Transit Realm, maraming tao ang patuloy na pumapasok, lahat sila ay mga eksperto, kasama ang mga Pickdaw Sovereign na dumarating ng maramihan, na parang nagtitipon ang mga kapangyarihan ng Daw Sovereign mula sa buong universo, o parang may kayamanan sa Transit Realm na malapit ng lumitaw. Ganoon ba? Tiningnan ni Yusuf Zak ang gitnang bahagi sa mapa, kung saan naroon ang isang lungsod.
Bagamat malaki ang kanyang Dragon City, ang mythical na transient city na ito ay 100 beses na mas malaki. Sa loob ng transient city ay nakatayo ang isang napakalaking bundok na nagngangalang Transfer Mountain, kung saan itinayo ang transient city. Ito ay isang lugar na puno ng mga katangiang may magkahalong kalidad, isang lugar na puno ng potensyal at mga nakatagong talento dahil, sa paglipas ng mga taon, walang sino man ang nangahas na angkinan ang transient city. Bukod sa transient city, may isa pang lugar na walang sino man ang nangangahas na angkinan na tinatawag na Blood City, kung saan sinasabing may dugong umaagos mula sa lupa kada ilang taon. Ang dalawang lungsod na ito, anuman ang kanilang kapangyarihan o lakas, ay walang mangangahas na mangibabaw dahil napakaraming makapangyarihang ekspertong nagdaraan at nagkukubli sa kailaliman ng panganib. Tiningnan ni Yusuf Zok ang mapa, walang tigil sa pagtapik ng daliri. Sa totoo lang, ang transient city, na matatagpuan sa gitna, ang magiging perpektong kabisera para sa pamamahala ng 9 domains sa mga susunod na panahon. Ang naiisip ko ay, pagkatapos isama ang Green Mountain at Black Wind domains, na agad na ilipat ang kabisera sa transient city. Itinuro ni Yusuf Zok ang transient city. Nagulat muli ang lahat ng ministro sa mga salita ni Yusuf Zok. Sa loob ng hindi mabilang na taon, walang sino man ang namuno sa transient city, hindi dahil sa kawalan ng pagnanais kundi dahil ang sino mang may ganitong ideya ay natagpuang patay kinabukasan. Tandaan, sa siyam na sakop ng Transit Realm, kahit ang mga pangunahing kapangyarihan ay hindi nangangahas na isipin ang pangangibabaw doon, na nagtuturo sa napakalaking konsentrasyon ng panganib sa dalawang lungsod na ito. Maganda ang ideya. Hindi pangkaraniwang hindi tumutol si Parker Burger ngunit sa halip ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang transient city ay talagang angkop para sa isang kabisera, ngunit marahil ay hindi pa sa ngayon. Bakit hindi ngayon? Tanong ni Yusuf Zok na may pagtataka, sa pinakamabagal na panahon, sa loob ng isang buwan, at marahil kasing aga ng 2 linggo, gusto kong ilipat ang kabisera, at sino mang maglakas loob na harangan ako, aalisin ko sila. Naniniwala ba ang kamahalan na hindi ka matatalo? Tugon ni Parker Burger. Sa kasalukuyan, hindi marami ang kayang pumatay sa akin. Pero paano naman kami? Patuloy ni Parker Burger, marahil walang papatay sa iyo, ngunit lahat ng aming mga ministrong sibil at militar ay magiging mga target. Masisiguro ko na sa unang gabi ng paglipat ng kabisera, mahigit kalahati ng mga ministro ang papatayin, at sa ikalawang gabi, wala nang kahit isang mabubuhay. Sa panahong iyon, ikaw na lamang ang magiging hari ng Longevity Empire, may layunin pa ba ang Longevity Empire? Problema iyan. Tumango si Yusuf Zok. Nasa kritikal na punto na si Parker Burger, maaaring hindi nila siya mapatay, pero hindi naman siguro makakaligtas ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa makatuwid, dapat nating dahan-dahanin ito. Hanggat, sa hinaharap, ang 1/4 ng mga bayani ng mundo ay magpapasakop sa atin, hindi natin kailangang katakutan ang anumang puwersa o sinuman, ngunit hindi ngayon. Pag-iisipan ko pa. Tumango si Yusuf Zok. Kuwait. Lumipas ang gabi ng walang insidente. Kinabukasan, habang naghahanda si Yusuf Zok na umalis ng mag-isa, biglang dumating ang balita, na yumanig sa buong Transit Realm. Ang mensahe ay nagmula sa rehiyon ng itim na hangin, na nagpapahayag ng pagtatatag ng isang bansa at imperyo na pinangalan ng Immortal, na sumisimbolo sa unang taon ng walang hanggan. Inaanyayahan nito ang lahat ng bayani na sumali, magtulungan para sa mga dakilang tagumpay, at lumikha ng kinang. Nang matanggap ang balitang ito, tumawa ng malakas si Yusuf Zok, hinahamon nila ako, ginagaya nila ako. Kamahalan, may mga bali-balitang may iba pang mga nasasakupan na nagpaplano rin para magtatag ng mga imperyo, at maraming eksperto mula sa labas ang nagsasama-sama ng iba't ibang puwersa. Kumunat ang noo ni Parker Burger, ito ay nagpapahiwatig ng isang magulong mundo na may mga umuusbong na kalaban, na hindi kanais-nais para sa atin. Walang anumang hindi kanais-nais. Malapit ko ng paksain ang rehiyon ng itim na hangin ng may napakabilis na pagkulog. Tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas na magtatag ng kanilang imperyo o mamumukod tangi, ako muna ang dudurugin nila. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1842 Si Matandang Demonyo ba si Zhang? Sa sandaling inilabas ang proklamasyon mula sa Black Wind Region,
nagkagulo ang buong transit realm dahil malinaw na ang Black Wind region ay tina-target ang Longevity Empire, hayagang hinahamon ang Longevity Empire. Ikaw ang nagtatatag ng isang bansa, ako rin ang nagtatatag ng isang bansa. Ikaw ang longevity, at ako ang immortalidad. Ang iyong unang taon ay ang unang taon ng walang hanggang panahon, at ang akin ay ang unang taon ng immortalidad. Nagre-recruit ka ng mga sundalo, at ako rin. Alam ng lahat na ang kinabukasan ng Transit Realm ay tiyak na magiging mas magulo. Samantala, lahat ng paksayon ay naghihintay upang makita kung paano haharapin ng Longevity Empire ang sitwasyong ito. Siyempre, maraming puwersa rin ang nagkumpara sa kapangyarihan sa pagitan ng Longevity Division at ng Immortality Division, at natuklasan na ang Black Wind Region of Immortality ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Longevity Division ng Sky River Region, kahit papaano sa bilang ng mga Supreme Daoist Lords, na ilang beses kaysa sa Longevity Division. Bagamat maaaring maging invisible ang Longevity King, kung handa ang kabilang panig, kahit ang pagiging invisible ay maaaring hindi magdulot ng anumang kalamangan. Tuldok-tuldok-tuldok, at noong araw na inanunsyo ng rehiyon ng itim na hangin ang pagtatatag ng kanilang kaharian, nag-iisang umalis si Yusuf Zok. Samantala, sa isang taberna na matatagpuan sa Transient City, sina Hugh Zok at Rene Brennan ay nakikinig sa mga talakayan sa kanilang paligid, mga talakayan tungkol sa Longevity Empire at sa Longevity King. Pareho ng pangalan niya ang tatay mo. Bulong ni Rene. Hindi dapat siya ang tatay mo, di ba? Namatay na siya. Tatay ko talaga siya. Umiling si Hugh Zok. Bukod sa tatay ko, wala nang iba, hindi naman siguro namatay ang tatay ko noon. Pero namatay nga siya, halata naman sa lahat. Nalilitong sabi ni Rene. Tuso ang tatay ko, kaya pa rin niyang mabuhay kahit mamatay na, kaya sigurado akong tatay ko yan. Walang duda na naniwala si Hugh Zok na ang Longevity King ang kanyang ama. Ano ang dapat nating gawin? Hanapin natin siya, tanong ni Rene, na naguguluhan. Bakit mo siya hahanapin? Umiling si Hugh Zok. Hindi ako sasama, matatalo niya ako kapag pumunta ako. Bakit naman? Tanong ni Rene na may pagtataka. Hindi na lang ako aalis. Kung aalis ako, wala akong silbi, para na rin akong babalik para umasa sa kanya, at nakakahiya iyon. Hindi nakapagsalita si Rene, kaya ano ang susunod nating gagawin? Nalilito si Rene, naisip niya ang pumunta sa Transient City, ngunit pagdating niya ay natuklasan niya na lahat ng tao sa kalye ay may mas mataas na antas ng kultura kaysa sa kanila, mga Daoist Lord na nasa maagang yugto, mga Daoist Lord na nasa kalagitnaan, puno sila sa kalye. Napakarami ng mga kataas-taasang Panginoong Daoista, na para bang lahat ng mga Panginoong Daoista mula sa buong Sansinukob ay nagtipon dito. Matagal na tayong nakapag-ipon ng lakas, pero hindi pa natin nalalampasan ang antas na iyon. Kapag nalampasan na natin ito, mabilis nating mararating ang mid-stage Daoist Lord, marahil pati na ang high stage. Sa panahong iyon, gamit ang ating magic treasures at divine skills, ang pagsasama-sama ng ating puwersa ay maaaring hindi madaling mapatay ng mga Supreme Daoist Lords. Kaya ang ating agarang gawain ay ang makarating sa Daoistic Realm. Nababahala rin ako rito, sabi ni Rene na may pagkabalisa. Matagal na tayong nagtatayo, matagal nang nasa bingit ng problema, pero hindi pa rin tayo nakakarating sa puntong ito, kaya ano ang dapat nating gawin? Maghanap ka ng tagapayo, mungkahi ni Hugh Zok. Napakaraming kataas-taasang Panginoong Daoista sa lungsod, hindi ako naniniwala na hindi tayo makakahanap ng gurong magtuturo sa atin. Kaya ba talaga natin yan? Umiling si Rene. Para makahanap ng tagapayo, dapat nating isaalang-alang ang ugali ng guro, paano natin matatanggap ang kahit sino ng basta-basta. Kung gayon, lumabas tayo at magtanong. Kung sino man ang may mabuting reputasyon, doon tayo mag-a-apprentice, sagot ni Hugh Zok. Paisa-isang hakbang lang ang kaya nating gawin. Tumanggaw si Rene, hindi pa nila nauunawaan ni Hugh Zok ang hangganan ng kaharian ng mga Daoist Lord at hindi nila alam kung ano ang problema. Kung walang payo mula sa isang eksperto, maaaring maging napakahirap na makalusot. Pagkatapos ng mabilisang pagkain, habang paalis na sila, biglang umupo sa tapat nila ang isang maruming pulubi. Pasensya na, nauubusan na ako ng pera, maaari mo ba akong pahiramin ng pera para sa alak? Sabi ng pulubi, sabay kindat kina Hugh Zok at Rene. Haha,
kunin mo ito. Natatawang sabi ni Hyuzok, sabay hagis ng isang supot ng Spirit Stone sa pulubi. Sinulyapan ito ng pulubi at bumulalas, sabay taas ng thumbs up, napakabukas palad. Kumain ka na, magtatagal pa yan. Tumayo sina Hyuzok at Rene para umalis. Teka, huwag kang umalis. Humajijek ang matandang pulubi, sa kabam-ulong, kilala mo si Bella Hart, di ba? Kilala mo ba ang ate natin na si Bella? Puff, muntik nang dumura ng dugo ang matandang pulubi. Tinatawag mo ba siyang 8? Bakit? Kilala mo ba ang ate natin na si Bella? Mausisa na sinuri ni Hyuzok at Rene ang matandang pulubi. Humigop ang matandang pulubi sa natirang alak ni Hyuzok at sinabing, malaya akong namumuhay sa aking bayan, ngunit pinagkatiwalaan akong tumulong sa inyo, kaya narito ako. Pero mabuti ang ugali ninyo, makipag-inuman kayo sa akin, at pagkatapos uminom, gagabayan ko kayo upang makamit ang katayuan bilang Panginoong Taoista. Ano? Seryoso? Hindi makapaniwala sina Hyuzok at Rene, at nag-ingat sila, ang matandang pulubi ay hindi mukhang amo. Ano ba ang seryoso dyan? Hindi kita lalakoan, samahan mo akong uminom. Tumawa ng malakas ang matandang pulubi. Nagpalitan ng tingin sina Hyuzok at Rene, hindi umaalis, ngunit mausisa na tiningnan ni Hyuzok ang matandang pulubi mula ulo hanggang paa at sinabing, bakit ka namin dapat pagkatiwalaan? Hindi ko rin alam, bakit mo ako pagkakatiwalaan? Tugon ng matandang pulubi. Ako ang nagtatanong sayo, okay. Umikot ang mga mata ni Hyuzok. Maniwala ka man o hindi, nasa sayo yan. Senior, may tiwala kami sa iyo. Hindi kami sasaktan ni Bella. Hinayla ni Rene si Hyuzok. Parang ganoon na nga, tumanggo ang matandang pulubi, saka nagpatuloy sa pag-inom. Uminom sila hanggang dumilim, sa wakas ay lasing na umalis ang matandang pulubi kasama sina Hyuzok at Rene. Umalis ang tatlo sa lungsod, naglakad papasok sa isang kagubatan, at pagkatapos ay pinasalaw sila ng matandang pulubi ng isang awit at pinapahinga pagkatapos itong isaulo. Nang maingat nila itong matapos bigkasin, bigla silang nakaramdam ng antok at nakatulog na parang pampakalma ang awit, na nagpatulog sa kanila ng mahimbing pagkatapos lamang ng isang pagbigkas. Humajijek ang matandang pulubi at saka itinuro ang kanilang mga noo, binuhat sila at hinihagis sa isang puno. Mahimbing silang natutulog, at kahit gaano sila pahirapan ng matandang pulubi, hindi pa rin sila nagigising. Sa sandaling ito, para bang hinayla ang kanilang mga kaluluwa papasok sa isang time-space black hole ng isang puwersa, pagkatapos ay sabay-sabay nilang nakalimutan ang lahat. Tuldok-tuldok-tuldok, samantala, habang kasama nila ang matandang pulubi, sa isang manor sa loob ng Transient City, isang dosenang tao ang nakaupo at umiinom ng tsaa. Sa kanila, 8 tao ang nagmula sa kataas-taasang kaharian ng mga Panginoong Dawista, at ilan pa ang nakarating na sa kaharian ng mga Panginoong Dawista. Sigurado ka bang siya yan? Biglang tanong ng isa sa kanila. Pareho ng pangalan at apelyido, baka hindi siya. Noon, personal na inatake ni Longevity, nakita ko mismo ng sarili kong mga mata na basag ang pisikal niyang katawan. Kailangan nating kumpirmahin kung siya nga iyon. Kaya, Longevity, Dante Stewart, pumunta kayo sa Sky River Region at tipunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa Longevity King. Kung ang Longevity King na ito ay ang matandang demonyong si Yusef nga, nasa problema tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1843 Ano ang himig na walang hanggan na ito? Sa loob ng napakalaking manor ng Transient City, ang mga nakaupo ay walang iba kundi ang mga arch-nemesis ni Yusef Zok, ang mismong mga kalaban mula sa Giant Spirit World. Mayroon pang 8 sa mga kalaban na iyon, na pawang mga Panginoong Langit ng higanteng mundo ng mga espirito, at noon, ang higanteng mundo ng mga espirito ay mayroong 9 na pangunahing Panginoong Langit, kabilang ang ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, hangin, kulog, at liwanag, kasama ang isang higanteng Diyos ng mga espirito. Gayunpaman, ang Diyos ng higanteng espirito ay napatay ng 8 ito na nagtutulungan, at ngayon, lahat ng 8 ay nabuhay na maguli. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, bawat isa sa kanila ay isang pambihirang Panginoon ng Dao, sila ang orihinal na pinakamalakas sa mundong iyon, at ngayon sila pa rin ang nananatili. Siyempre,
ang matandang lalaking may mahabang buhay noong panahong iyon, na siyang Tree Spirit, ang nagtatag ng Heavenly Clan, sina Bryden Vance, Ben Berry, at iba pa, nandito rin silang lahat. Pagkatapos umalis sa Giant Spirit World, nakarating sila sa Transit Realm, at pagkatapos ay nagugat sa Transit Realm, na bumuo ng isang maliit na bilog, isang malaking paksayon, na tinatawag na Twilight of the Gods. Tunay ngang ang kanilang organisasyon ay tinatawag na Twilight of the Gods, at isa ito sa mga nangungunang major powers sa Transit Realm, na nasa top 5. Ang 8 dakilang Panginoon ng Diyos ay bawat isa ay lubos na may kasanayan, na nagtataglay ng natatanging mga kasanayang banal. Ang matandang lalaking may mahabang buhay at ang iba pa tulad nina Dante Stewart at Bryden Vance ay umakyat na rin sa kaharian ng Downlord. Ang pinaka nakakatakot ay ang matandang lalaking may mahabang buhay, dahil naabot na niya ang mataas na antas ng kaharian ng Downlord, at walang nakakaalam kung paano nila nakamit ang katayuan bilang Downlord. Narinig din nila ang tungkol sa Longevity Empire at narinig ang pangalan ng Longevity King na si Gabriel Freeman, na dating kilala roon bilang Old Demon Zoc. Kalaunan, pinatay siya ng matandang lalaking mahaba ang buhay sa harap mismo ng Diyos ng Hangin, kaya parehong sigurado ang Diyos ng Hangin at ang matandang lalaking mahaba ang buhay na patay na si Old Demon Zoc. Isa na namang Yusuf Zoc ang lumitaw, at nagawa na niya ang Longevity Empire at lumalakas pa. Kahanga-hanga ang kakayahan ng Longevity King na iyon, kahit hindi pa siya isang Downlord, kaya niyang pasakopan kahit ang mga katulad ni Downlord na si Luke Gardner. Kaya naman, nakaramdam sila ng krisis at nagpulong upang pag-usapan ang pagpapadala ng isang tao upang mag-imbestiga sa rehiyon ng Sky River, upang matiyak kung talagang nabuhay muli si Old Demon Zoc. Mga kagalang-galang na nakatatanda, natatakot ako na hindi ako makakapunta sa rehiyon ng Sky River. Nang ilabas na ng mga pangunahing Diyos ang utos, ang matandang lalaking may mahabang buhay, ang Tree Spirit, ay biglang tumayo, ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay. Bakit? Napakunot ang noo ng lahat ng pangunahing Diyos, ang matandang lalaking may mahabang buhay, ang espiritu ng puno, ay nagkamit ng ganitong kapalaran dahil lahat sila ay nakapag-cultivate sa matandang espiritu ng puno ng sabay-sabay. Lahat sila ay nagpalitan ng daw doon, at sa paglipas ng panahon, ang matandang espiritu ng puno ay nakamit ang sentience, nag-transform mula sa isang puno patungo sa isang tao, at naging unang malakas na nilalang pagkatapos nila. Kahit ngayon, kinailangang kilalanin ng 8 dakilang Diyos na Panginoon ang walang hanggang kayamanan ng matandang espiritu ng puno, malamang na maaabutan sila sa lalong madaling panahon. Kamakailan lang, nakaramdam ako ng parehong swerte at sakuna. Nakaramdam din ako ng mga alon ng Heavenly daw na parang malapit na akong makawala, kaya kailangan kong pumunta sa liblib na cultivation sa loob ng 3 araw bago ako muling lumabas. Oh, tumataas ka ba ng isa pang antas? Nagulat ang 8 dakilang Panginoon ng Diyos ngunit tumango rin, ang mabilis na pagsulong ng matandang espiritu ng puno ay isang magandang balita. Inggit na inggit ang itsura ni na Bryden Vance, Dante Stewart, at iba pa. Napakabilis ng cultivation ng matandang Tree Spirit para mahabol nila. Kung gayon, ako mismo ang sasama. Ang nagsasalita ay ang Diyos ng Hangin, isang babae, na nagpas siyang sumama mismo dahil naglakbay siya ng walang bakas. Sige, isama ninyo sina Bryden Vance at Dante Stewart. Tumango ang iba. Kung gayon ay maglalaho ako sa loob ng 3 araw. Matapos ikuyom ang kanyang mga kamay sa lahat, ang matandang espiritu ng puno ay agad na naglaho. Bahagyang ngumiti lang ang lahat, walang naramdamang anumang mali. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, lumitaw ang matandang espiritu ng puno sa labas ng lungsod, pagkatapos ay nagsimula ng sunod-sunod na pagtalon, na sumasaklaw sa hindi malamang distansya, papasok sa isang sinaunang kagubatan na may matatayog na puno. Doon, sa ilalim ng mabilis na pagbabago, siya ay muling naging isang matandang puno, isang napakalaking puno. Ang nakikita ko ay lampas sa pambihirang kaharian ng Downlord. Ano iyon? Ang matandang espiritu ng puno ay nakaugat sa lupa, nagbababad sa sikat ng araw, dinadama ang simoy ng hangin, nakikinig sa mga huni ng ibon, at pumapasok sa isang kamangha-manghang estado kung saan tila ang kanyang kapalaran ay nakaugnay sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, biglang nanginig ng bahagya ang buong Transit Realm, at pagkatapos ay umalangaw ang malalangit na tunog ng makalangit na musika. Oo, sa mismong sandaling iyon,
narinig ng lahat ng nasa transit realm ang makalangit na musika, bawat sulok, bawat tao, narinig ito ng malinaw, na para bang nilalayo nitong gabayan sila patungo sa isang kamangha-manghang magandang mundo. Kuwait. Habang papunta sa rehiyon ng itim na hangin, biglang natigilan si Hyuzok, gulat na gulat. Paano lumitaw ang musikang celestial sa kalangitan, sa lupa, sa mundong ito? Ano ang nangyayari? Isang dosenang malalaking demonyo sa Black Wind region ang tumalon papunta sa tuktok ng bundok, blangkong nakatitig sa langit, nabighani sa makalangit na musika. Sa Transient City, sina Bryden Vance, Dante Stewart, at ang 8 dakilang Panginoon ng Diyos ay nakatayo, nagtatanong, ano itong musikang celestial? Ano ang nangyayari? Tumalon din ang baliw sa kagubatan, ang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala, pati ang balahibo niya ay nanigas. Maraming kapangyarihan at napakaraming kataas-taasang personalidad ang natigilan, hindi alam ang ibig sabihin nito. Sa isang maliit na bayan sa loob ng Wind Area, sabay na tumayo sina Bella Hart at Demi Garrett, bahagyang nanginginig ang mga braso ni Bella Hart sa hindi makapaniwala, may nakaalam kaya nito bago pa ako. Pumikit sandali si Demi Garrett, tahimik na umiling, at sinabing, ito ay isang senyales mula sa langit na daw, marahil ay nagsisimula na ang tunay na sakuna. Kung gayon, kailangan ko ng magmadali. Bulong ni Bella Hart, nagbigay ng revelasyon ang makalangit na daw, at hindi ko maaaring iwan ang hinaharap dito. Oo, ito nga ang pinakamagandang pagkakataon, pero tumangala si Demi Garrett sa Heavenly Daw, simula pa lang ito, kapag nabuksan na ang pintong ito, malamang na mauunawaan ng mga nasa pambihirang Downlord Realm ang mga misteryo. At ikaw, ano ang gagawin mo? Tumingin si Bella Hart kay Demi Garrett. Ang buhay ko ay nakatali sa langit, at kamakailan lamang ay nagkaroon ako ng kaunting kaliwanagan, ang landas ng paglilinang ay walang katapusan. At alam mo ba kung ano ang susunod na kaharian? Mausisang tanong ni Bella Hart. Wala nang ibang kaharian. Umiling si Demi Garrett, ang mahabang buhay ang siyang katapusan, at ang katapusan ng mahabang buhay ay ang immortalidad. Ang kahalagahan ng immortalidad ay alinman sa kawalan ng pag-iral, o, ang immortalidad ay nangangahulugan din ng tunay na katapusan. Maaari mo bang malaman kung sino ang malapit ng makalusot? Tanong muli ni Bella Hart. Hindi ko malaman. Ang paglitaw ng musikang celestial ay nakagambala sa lahat ng hadlang sa espasyo. Kahit anong pilit mo, ang iyong banal na kamalayan ay hindi na maaaring pakawalan ngayon. Ano? Nagulat si Bella Hart at agad na sinubukang ilabas ang kanyang banal na kamalayan. Sa kanyang pagkadismaya, hindi mapakawalan ang kanyang banal na kamalayan, na para bang may humaharang dito, pumipigil dito sa pagsisiyasat. Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Bella Hart. Isang harang ng makalangit na daw, walang sino man ang makakagalugad ng kahit ano sa loob ng harang na ito, kahit ako ay hindi makakagawa. Sayang, hindi ko alam kung sino iyon, pero kailangan ko nang umalis hanggang sa makamit ko ang longevity. Sabi ni Bella Hart at saka naganyong parang isang escaping light, paalis. Huminga ng malalim si Demi Garrett, tahimik na naupo, at ipinikit ang kanyang mga mata nang hindi nagsalita. Kuwait. Samantala, sa kanilang mga panaginip, sina Hyuzok at Rene Brennan ay pumasok sa magkaibang mundo ng panaginip. Sa mundong iyon ng panaginip, si Hyuzok ay ipinanganak sa isang pamilyang imperial, at si Rene Brennan naman ay sa pamilya ng isang ministro. Doon sila unti-unting lumaki, kasabay ng mabilis na pag-agos ng panahon na parang tubig. Ito ang banal na kapangyarihan sa panaginip na itinuro sa kanila ng baliw, sinasabing isang panaginip na tumatagal ng 1,000 taon, isang buhay sa isang panaginip, iyon ang kahulugan nito. Sa mga panaginip, muling nabubuhay sila, nagsisimulang muli sa iba't ibang mga bagong buhay. Ito rin ay isang shortcut para makamit ang katayuan bilang Downlord. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1844 na buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan. Lahat ng nasa transit realm ay nasa estado ng pagkabigla dahil ang celestial melody na iyon ay siya ring heavenly sound, isang simponya na nagmumula sa langit at lupa. Siyempre, bukod kina Demi Garrett at Bella Hart, natatakot akong walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Malalim ang himig ng langit, tila ang buong langit at lupa ay nasa isang estado ng kagalakan. Natural lamang,
hindi mabilang na tao ang naliwanagan ng himig ng langit na ito. Ang ritmo ng langit at lupa ang siyang higit na nagbibigay daan sa mga taong nakatigil upang madama ang banal na biyaya, upang madama ang makalangit na daw, upang maranasan ang kalikasan. Napakaraming tao ang nakinabang sa ilalim ng gayong makalangit na musika. Tiyak, para sa isang taong tulad ni Yusuf Zak na walang malay, wala siyang narinig kahit ano. Wala talagang pagpapahalaga ang lalaking ito, o sa halip, kahit na umunlad na siya sa mga nakalipas na taon, ang kanyang cultivation ay masyadong magulo, at hindi niya ito epektibong naisama at napagkaisa. Hindi naman niya sinubukan, pero hindi niya makamit ang pagsasama-sama ng lahat ng banal na kasanayan. Alam din niya na naabot na niya ang isang bottleneck sa DAO, at batid niya na may ilang mga isyo na hindi pa lubos na nauunawaan. Kasabay ng makalangit na himig, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Ngunit dahil hindi niya magamit ang banal na kamalayan, hindi siya makapaglakbay sa oras at kalawakan, at maaari lamang lumipad sa mataas na altitude, na nangangahulugang ang orihinal na 3 araw upang makarating sa rehiyon ng itim na hangin ay mangangailangan na ngayon ng hindi bababa sa 6 na araw. Nagpatuloy ang himig ng kalangitan hanggang sa pagkalipas ng 3 araw nang makapasok na siya sa Green Mountain Domain, biglang tumigil ang himig. Sa totoo lang, labis siyang inis sa 3 araw na ito. Inakala niyang ang himig ng langit ay nakakagambala lamang sa mga tao. Total, hindi niya maramdaman ang ritmo ng langit nung daw, hindi tulad ng iba na nakakaramdam ng kalikasan sa loob ng himig ng langit, kaya't walang humpay siyang nagmura. At pagkatapos ng 3 araw, 3 paghinga lamang matapos tumigil ang himig, biglang kumislap ang langit at lupa ng gininto ang liwanag at napuno ng mga ulap ng bahaghari ang kalangitan. Ang mga ulap sa kalangitan, na dating puti o itim, ay naging makulay sa sandaling ito. Ang langit na dating asol ngayon ay nagliliwanag na may gininto ang mga sinag. Hindi niya alam kung anong uri ng kababalaghan ito at wala siyang kaalam-alam sa nangyayari, ngunit malinaw na may malaking bagay na nangyari sa Transit Realm. Sa wakas ay magagamit ko na ang banal na kamalayan, kahit ano pa man iyon, lipulin ang rehiyon ng itim na hangin. Ang matandang demonyong si Yusuf ay nasa isang tuwang-tuwa na estado, dahil ang Gabriel Freeman na ito ay malapit ng mamuno sa 3 nasasakupan. Sa panahong iyon, siya na ang magiging pinuno ng pinakamalaking teritoryo sa Transit Realm. At ito ay simula pa lamang, ang susunod na hakbang ay ang paglipat ng kabisera, dahil ang Transient City ay maaaring sumaklaw sa lahat ng direksyon at napakalapit sa anumang nasasakupan, kaya sa panahong iyon, ang Transient City ay magiging sentro ng Royal City, na magpapabilis sa pag-isyo ng mga utos at magpapahusay sa pamamahala. Kuwait. Samantala, habang mabilis na sumusulong si Yusuf patungo sa Blackwind Region, sa isang sinaunang kagubatan na hindi kalayuan sa Transit Realm, isang higanteng sky-reaching ancient tree ang patuloy ding nagbabago. Ang puno na umaabot sa langit ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng ginto, asol, at pula, walang tigil na nagbabago sa 7 kulay. At ang walang katapusang sigla sa loob ng lupa at ang walang katapusang puwersa ng kalikasan sa loob ng kawalan ay biglang sumulpot sa higanteng punong ito na umaabot sa langit. Sha, humihip ang banayad na simoy ng hangin, dala ang tunog ng nanginginig na mga dahon mula sa sky-reaching ancient tree, at pagkatapos ay mabilis na lumiit ang higanteng punong ito, mabilis na lumiit. Poof! Isang bula ng dilaw na usok ang pumailang lang mula sa lupa, at pagkatapos ay lumitaw ang isang hubad at immortal na elder. Hindi ang immortal na matanda, dahil ang kanyang anyo ay mas bata kaysa dati. Dati siyang nagmumukhang isang matandang lalaki, ngunit ngayon siya ang mas batang bersyon ng immortal na matanda, wala na ang kanyang balbas, ang puting buhok ay naging itim, siya ay nagliliwanag, maging ang ibon ay lumipad ng mataas sa kalangitan. Bumantong hininga siya at saka huminga ng malalim. Pagkatapos, ang buong sigla ng sinaunang kagubatan ay agad na namatay, sa isang kisap mata lamang, ang luntiang kagubatan ay naging dilaw na parang nabubulok, lahat ng puno, bulaklak, damo, ibon, hayop, lahat ng bagay sa sandaling iyon ay nawalan ng sigla at naging tuyong kahoy, tuyong damo, tuyong mga buto. Hahaha, humagalpak ng malakas na tawa ang immortal na elder, isang baliw na tawa. Naway maawa ang langit, ang buhay na walang hanggan ay walang hanggan, kaya ito ang tunay na immortalidad. Sigaw niya sa langit.
Bagamat tinawag siyang immortal na nakatatanda noon, iyon ay dahil lamang sa napakatagal niyang buhay, tinawag siya ng iba ng ganoon, alam niya at ng lahat na hindi sila maaaring maging tunay na immortal. Ang immortalidad ay isa lamang termino. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang kahulugan ng tunay na immortalidad, at nalampasan na niya ang lahat, nakatawid na siya sa isang kaharian na hindi pa natutungtungan ng iba. Naniniwala siya na sa buong mundo, siya ay walang talo, walang exception, walang talo, dahil hindi siya naniniwalang may sinuman sa langit at lupa na mas malakas kaysa sa kanya. Immortal, immortal, ako lamang ang naghahari sa kataas-taasan. Ito ay tiwala sa sarili na nakuha mula sa kalikasan o ipinagkaloob ng langit at lupa, dahil nakaramdam siya ng kapangyarihan, na pag-alaman na makapangyarihan sa lahat. Sa isang hakbang pasulong, isang dahon ang tumubo sa kanyang katawan, pagkatapos ang berdeng dahon na iyon ay naging isang piraso ng berdeng damit, napakaganda. Sa loob lamang ng 2 hakbang, bumalik siya sa Transient City, diretsyong bumaba mula sa langit patungo sa Transient City, sa hardin ng takipsilim ng mga Diyos na iniwan niya noon. Ang Twilight of the Gods ay isang puwersa, isang kilala at pinangalanang superpower. At habang pababa siya sa hardin, agad itong naramdaman ng lahat ng mga Panginoon sa hardin. Sino? Ang Diyos na ginto, Diyos na apoy, Diyos na tubig, Diyos na liwanag, Diyos na lupa, Diyos na kulog, at iba pa, ay agad na sumugod, pinalibutan ang immortal na elder dahil nagpulong sila dati kasama ito. Ikaw ba ang immortal? Nakilala ng lahat ang taong ito bilang ang immortal nang makita ang kanyang anyo, bagamat umitim ang kanyang buhok, nawala ang balbas, at naging bata at gwapo, ngunit ang titig ng immortal ay hindi nagbago. Gayunpaman, hindi nila maramdaman ang antas ng cultivation ng immortal, 3 araw na ang nakalipas, ang immortal ay nasa advanced daw sovereign stage pa rin, ngunit ngayon ay wala ng bakas ng cultivation aura ang immortal. Nakatayo siya roon na parang hangin, wala silang maramdamang anumang cultivation aura mula sa kanya. Lahat, sa tingin ko dapat tayong mag-usap. Bahagyang ngumiti ang immortal na elder, at habang gumagalaw ang kanyang anyo, diretso siyang pumasok sa pangunahing bulwagan at umupo sa gitnang posisyon sa pagitan ng 8 dakilang Diyos. Matalinong, agad na sumunod ang iba, lahat ay nakasimangot, dahil ang immortal ay walang karapatang umupo sa 8 upuang iyon, na nakalaan lamang para sa 8 dakilang Diyos, ang immortal at sina Bryden Vance, Dante Stewart, at iba pa, ay maaari lamang umupo sa ibaba. Pero ngayon, nakaupo na siya sa gitnang posisyon ng 8 pangunahing upuan, hindi pinapansin ng mga nakatatandang Diyos. Immortal, nababaliw ka na ba? Malamig na sigaw ng Gold God, bumaba ka. Tumahimik ka. Sa isang sampal, natapos ang mga salita ng immortal na matanda, at isang sampal ang damapo sa mukha ng Diyos na ginto, agad na nagpabagsak sa Diyos na ginto sa lupa, hindi makabangon. Ano? Wow! Nagulat ang iba pang pangunahing mga Diyos at ilang mga ninunong daw, at hindi makapaniwalang tumingin sa immortal na matanda. Naliwanagan ko na ang kaharian na higit pa sa kataas-taasang daw sovereign, ngayon ang immortal ay ang tunay na immortal, at mula ngayon, ako na ang pinuno ng Twilight of the Gods, mayroon ba kayong anumang pagtutol? Huminga ng malalim ang 8 dakilang Diyos at tumingin sa kanya ng may takot, isang kaharian na higit pa sa kataas-taasang daw sovereign. Nauna na siyang nakarating sa kaharian na iyon kaysa sa 8 dakilang Diyos, at paano mauunawaan ng isang tao ang kaharian na iyon? Hindi pa nga nila nararating ng 8 ang pintuan ng kaharian na iyon, ngunit nakapasok na ang immortal sa pintuang iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1845 ang pagngangalit ng itim na oso. Kabanata 1845, Kabanata 1864, ang pagngangalit ng itim na oso. Sa Sansinukob, maraming kosmikong mundo, at ang bawat kosmikong mundo ay nakahiwalay sa sarili nitong paraan. Kahit ang mga kasing lakas ng mga kataas-taasang Panginoong tao ay maaari lamang mangibabaw sa kanilang sariling kosmikong mundo, at ang kataas-taasang Panginoong tao ay ang tugatog na ng lahat ng mundo. Sa di mabilang na mga mundong kosmiko at di mabilang na mga kataas-taasang Panginoon ng tao, ginugugol nila ang kanilang mga araw sa saradong paglilinang, naghahanap ng mga tagumpay, ngunit hanggang ngayon, tila walang sino man ang nakalusot sa hadlang na iyon.
Ngunit ngayon, ang sinaunang espiritu ng puno ay nakalusot na, naabot ang Longevity Realm bilang isang mataas na antas na Tao Lord. Ang Longevity Realm, isang estadong pinapangarap ng lahat ng mga Panginoong tao, dahil ito ang itinuturing na dulo ng paglilinang, isang kaharian ng immortalidad, buhay na walang hanggan, na naglalakad kasama ng langit at lupa. At nang makamit ng sinaunang espiritu ng puno ang estadong ito, nagrebelde siya laban sa 8 dakilang Panginoong Diyos. Mahalagang malaman na kahit na ang 8 dakilang Panginoong Diyos ay hindi niya mga guro sa pangalan, utang niya sa kanila ang kanyang kaliwanagan, kung wala sila, paano siya magising? Gayunpaman, nakakalungkot na tanging ang pinakamalakas lamang ang namamahala sa mundong ito. Dati, kinailangang tawagin sila ng sinaunang espiritu ng puno bilang mga nakatatanda at tretuhin sila ng may lubos na paggalang, ngunit ngayon, sa kanyang pagbabalik, agad niyang iginiit ang kanyang pangangibabaw sa 8. Gusto niyang maging pinuno ng takip-silim ng mga Diyos, na pinapasunod ang lahat sa kanyang mga utos. Nagbabago ang mga pagnanasa kasabay ng kapaligiran at antas ng paglilinang, at ngayon, nakikita ng sinaunang espiritu ng puno ang kanyang sarili bilang pinakamahusay sa kalangitan at sa mga guho. Kaya ang unang hakbang ay, syempre, ang pagsakop sa 8 dakilang Panginoon ng Diyos, pagkatapos ay ang lahat mula sa kanilang mundo, at pagkatapos ay isaalang-alang ang iba pang mga bagay. Gusto rin niyang pamunuan ang mundo, pag-isahin ang lahat ng bayani, ipaalam sa mundo na siya ay walang talo, ang nag-iisa sa mundong ito. Ang 8 dakilang Panginoon ng Diyos, hindi, 7, simula nang pumunta ang Diyos ng hangin sa rehiyon ng Ilog Langit, kaya 7 na lang ang natitira sa lungsod ng paglipat, kaya ang 7 dakilang Panginoon ng Diyos ay kailangang lumuhad at manampa ng katapatan sa sinaunang espiritu ng puno. Bagamat ayaw nila at galit na galit, wala na silang ibang pagpipilian dahil kayang-kaya nga silang patayin agad ng sinaunang espiritu ng puno. Alam kong hindi ka kontento, pero hindi bale, pwede mo akong hamanin anumang oras. Siyempre, ang payo ko sa iyo ay sundin mo ang aking mga kaayusan hanggang sa maabot mo ang aking antas dahil nakikita ko ang lahat at kaya kong kontrolin ang lahat. Hindi nagsalita ang 7 dakilang Diyos na Panginoon dahil wala silang masabi. Sige, narito ang isang gawain para sa iyo. Mapangot siyang tumawa ang sinaunang espiritu ng puno, gusto kong maging hari ng lumilipos na lungsod na ito, gawin itong aking pribadong teritoryo, kaya ang iyong gawain ngayon ay maghatid ng mga hamon, ang lungsod na ito ay may hindi bababa sa 1,000 sekta at puwersa, at dapat mong maabot ang lahat ng mga ito, gusto kong hamanin ang buong mundo. Nang makamit niya ang Longevity Realm, ang sinaunang Tree Spirit ay naging labis na arrogant, nagbago ang kanyang personalidad, naniniwalang siya ang pinakamagaling sa ilalim ng langit, na dapat sundin siya ng lahat. Kaya ang kanyang unang hakbang ay ang pamunuan ang Transient City, gawin itong kanyang palasyo, kanyang kaharian. Kumusta naman ang Diyos ng hangin? Biglang tanong ng Diyos ng apoy, isa sa 7 dakilang Panginoon ng Diyos. Una, alamin mo kung si Yusuf Zokyan, natural lang napapatayin ko ulit siya, pero hahayaan ko muna siyang magsaya ng kaunti pa, at gagamitin ko siya para tulungan akong pagsamasamahin ang mga teritoryong iyon, at saka ko aanihin ang mga benepisyo. Oh, tumanggo ang lahat, sumasang-ayon na tama ang pagtatasa ng sinaunang espiritu ng puno. Sa kanyang paningin ngayon, ang Haring Longevity na si Yusuf Zok ay hindi na isang alalahanin, isa lamang siyang payaso na tumatalon, at anumang teritoryong kanyang masakop ay nasa awan ng espiritu ng puno. Kaya habang ang payaso ay hindi na mamalayang ng alap ng mga teritoryo, ang plano ng sinaunang espiritu ng puno ay lubos na tuso. Bukod pa rito, hindi dapat ibunyag ang aking pag-akyat sa Longevity Realm, gusto kong sorpresahin ang mundo, hahaha. Tumawa ng malakas ang sinaunang Tree Spirit, ang pagiging numero 1 ay talagang nakakamangha. Gayunpaman, ang sinaunang espiritu ng puno ay isa lamang kasabihang palaka sa balon, inaakalang siya ang numero 1 ngunit ang totoo ay nagpapakasasa sa sarili. Hindi pa kasama si Demi Garrett, kahit ang Celestial Beast King at maging ang Heavenly Demon King ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya. Ang pagdaragdag kay Demi Garrett at ilang hindi kilalang tao ay nagpapayabang sa sinaunang Tree Spirit. Kuwait. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Yusuf Zok sa rehiyon ng itim na hangin noong ika-6 na gabi, at narating ang nayon ng itim na hangin.
Tahimik siyang lumitaw, walang prohibition formation method ang makakapigil sa kanya sa pagpasok sa nayon. Sa pangunahing bulwagan ng Blackwind Village, may nagaganap na isang piging. Nakita ni Yusuf Zok ang tinaguriang Immortal King na si Bridger Doyle at lahat-lahat ay 15 kataas-taasang Tao Lords. Siyempre, ang 15 ito ay pawang mga demonyo, at ang pagkamit ng kataas-taasang katayuan ng Panginoong Tao ay malinaw na nagpapahirap sa kanila na maging mga simpleng nilalang. Habang palihim na pumasok si Yusuf Zok sa bulwagan, hindi siya nagpakita ng sarili sa halip ay umupo upang makinig sa kanilang mga talakayan tungkol sa mundo, tinatalakay ang sitwasyon sa Transit Realm. Napakalawak ng impormasyong na ipamahagi, kung gaano karaming paksayon at puwersa ang mayroon sa Transient City, gaano karaming eksperto sa Tao Lord, at kung paano naghahanda ang iba sa iba't ibang rehiyon na ideklara ang kalayaan at koronahan ang kanilang mga sarili bilang mga hari at iba pa. Sa madaling salita, ang mga makapangyarihang demonyong ito ay hayagang nag-usap, pinaplano pa nga ang istruktura ng kapangyarihan sa hinaharap at ang pag-unlad ng Immortal Empire. Magaling ang Parker Burger na iyon mula sa Longevity Division. Kung hindi natin siya papatayin, hahayaan natin siyang magpatuloy bilang isang ministro pagkatapos nating sakupin ang Longevity Division. Tama, tama. Tungkol naman sa matandang si Luke Gardner, patayin mo na lang siya. At may narinig ka na bang mga kerida na pagmamayari ng Longevity King? Sino ang Reyna? Kukunin ko siya, Sus Mariosep, papatayin ko siya at kakantutan ko ang mga kerida at mga anak niya. May masamang balak si Bridger Doyle, na nagbigay ng sunod-sunod na malamig na tawa mula kay Yusuf Zok. Tumagal ang piging hanggang madaling araw bago ito natapos. Tumungo si Bridger Doyle sa likurang bulwagan, habang ang iba pang malalaking demonyo ay lasing na bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tahimik na sinundan ni Yusuf Zok si Bridger Doyle papasok sa kanyang silid at nakita niya ang 7 dalagang mahimbing na natutulog sa kama, 3 demonyo, at 4 na tao. Si Bridger Doyle, na isang malabog, ay tumingin sa 7 maselang dilag na nakahiga sa kama, naghubad, at tumalon sa kama, na ikinagulat ng mga dalaga. Ngunit nang magising, ang ilan ay natakot, habang ang iba ay kumapit ng mahigpit kay Bridger Doyle. Teka magbabago ako sa orihinal kung anyo. May kakaibang libangan ang Many Okis, sa isang iling lang, nag-transform siya bilang isang higanteng itim na oso, doble ang laki ng tao. Nako, napakaliit ng kama, walang espasyo. Kung babaguhin ko ang tunay kong anyo, mas matangkad pa ako kaysa sa bundok, pero kung mas malaki pa ako kaysa sa bundok, hindi mo ito kakayanin. Ang halimaw ay naging maitim at mabalahibo, isang itim na oso, hindi, isa itong itim na oso na puno ng pagnanasa, habang may pulang bagay na lumabas mula sa ilalim ng kanyang tiyan, na mukhang nakakatakot. Nang makita ito, hindi na nakatiis si Yusuf Zok, sinisira ng sampa ang oso na ito ang mga pinong kagandahan sa kama. Masyadong nakakapanghina ang eksenang ito, na may napakabigat na lasa. Kaya tahimik siyang tumalon sa kama, at habang buong tuway sinunggaban ng oso ang isang batang dilag, isang patak ng hamog ng paglikha ang pumasok sa bibig. Ano ba yang pumasok sa bibig ko? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1846 na The Challenge of Ragnarok. Kabanata 1846, Kabanata 1865, Ang Hamon ng Ragnarok. Tumawa ng malakas ang espiritu ng itim na oso, walang kaalam-alam sa nangyari, nang bigla niyang maramdaman ang isang patak ng tubig na pumasok sa kanyang bibig, at ilang beses pa niyang hinampas ang kanyang mga labi. Gayunpaman, pagkatapos niyang hampasin ang kanyang mga labi ng 2 beses, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang kaluluwa, na sinundan agad ng paghapdi sa buong katawan niya, at gamulong siya sa lupa. Sa sandaling ito, nakaalis na si Yusuf Zok sa silid ng espiritu ng itim na oso, at mabilis na tumungo sa susunod na silid ng isang nangungunang demonyong tagapagtatanim. Ilang sandali pa, naramdaman ni Yusuf ang aura ng kaluluwa ng espiritu ng itim na oso, ngunit hindi siya tumigil, dahil ang pagsasamantala sa mga demonyong ito na lasing at pagbabalik sa kani-kanilang mga silid para sa kanilang pakikipagtalik ay ang perpektong pagkakataon upang supulan sila. Nabanggit niya dati na kahit maaaring hindi siya mahusay sa ibang mga gawain, ang kanyang kasanayan sa pagkolekta ng mga halimaw ay walang kapantay. Dahil ang hamog ng paglikha ay sinamahan ng pagiging hindi nakikita,
ang pakikitungo sa mga demonyong tagapagtatanim ay nagiging madali, hindi na kailangan ng anumang seremonyal na dialogo, direktang ihampas lamang ang hamog ng paglikha sa kanilang mga bibig, at ang pangunahing gawain ay magagawa. Ilang sandali pa, kasama na ang espiritu ng itim na oso, lahat ng 15 dakilang demonyo ay bumalik sa Blackwind Hall, at pagkatapos ay lumuhad silang lahat. Matapos nilanghap ang hamog ng paglikha, sila ang naging pinakamatapat na alipin ng demonyo. Ang kanilang mga iniisip at kalooban ay naaayon kay Yusuf Zok, walang anumang rebelde o makasariling intensyon. Umupo si Yusuf Zok sa upuan ng espiritu ng itim na oso at tiningnan sila ng kakaiba, dahil, sa kabila ng paglunok ng kanyang dew of creation, wala ni isa sa kanila ang nakalusot, isang kapansin-pansing punto, dahil ang dew of creation ay nilalayong tumulong sa mga demon cultivator sa pagpapaunlad ng isang kaharian. Siyempre, nangyari na ang mga ganitong sitwasyon noon, kung saan ang pagkonsumo ay nagpapahintulot lamang sa pagsupil ngunit hindi nito napigil ang mapataas ang antas ng cultivation ng isang tao, at pareho pa rin ito ngayon. Naging alipin niya silang lahat, ngunit ang kanilang antas ng cultivation ay nanatiling nasa pinakamataas na Dao Sovereign Realm. Siguro kilala mo na kung sino ako. Prangkang sabi ni Yusuf Zok. Pagbati, Guro, yumuko ang 15 pinakamataas na antas ng demonyong soberano, bawat isa ay parang masonerang mga mag-aaral. Espiritu ng itim na oso, ang pangalan mo ay Bridger Doyle, tama ba? Sabi ni Yusuf Zok sa espiritu ng itim na oso. Bilang tugon sa Panginoon, ang pangalan ko ay Bridger Doyle. Paulit-ulit na tumango ang espiritu ng itim na oso. Bueno, gumawa ng isang bagong anunsyo para sa lahat ng tao, na nagsasaad na kusang loob kayong nangangako ng katapatan sa Longevity Empire, sa ilalim ng pamumuno ni Gabriel Freeman. Mula ngayon, wala ng Blackwind Region, kundi Longevity Empire na lamang. Gayun din, bilangin ang mga sundalo at tumungo sa Dragon City ng Sky River Region bago gumabi. Siya nga pala, sakupin mo ang Green Mountain Domain at ang pinuno nito, si Sullivan Santiago. Oo, agad na yumoko at nagpatunay ang mga dakilang demonyo. Hindi na nag-abalang itanong ni Yusuf Zok ang mga pangalan ng iba at nagsama na lang ng ilang malalaking demonyo, at iniwan na lang ang natitirang mga gawain sa espiritu ng itim na oso. Kuwit. Samantala, sabay na nagising sina Hugh Zok at Rene Brennan mula sa pagkakatulog, medyo natutulala pa rin ng imulat ang kanilang mga mata, ngunit sa loob ng 2 hanggang 3 segundo, sabay silang napatalon. Wala na sila sa orihinal na kagubatan kundi nasa isang kuweba, walang ibang tao maliban sa kanila, at nawala na ang dating matandang baliw. Asawa, Rene, nagpalitan ng tingin ang dalawa at agad na niyakap ang isa't isa, kasabay ng pagbuhos ng mga luha. Walang pagkakamali, pareho silang umiyak dahil, naranasan nila ang isang kompletong siklo ng panaginip sa loob ng panaginip, nananaginip sa buong 6 na araw na siklo ng ibang buhay. Sa panaginip na iyon, malinaw nilang naalala ang lahat mula pagsilang hanggang kamatayan, at sa panaginip, tinawag pa nga silang Hugh Zok at Rene Brennan, na kalaunan ay nagkasama dahil sa sunod-sunod na pagkakataon. Nalagpasan na natin. Pinunasan ni Rene ang kanyang mga luha at ipinahayag. Paulit-ulit na tumango si Hugh Zok, oo, ang matandang baliw na iyon ang tumulong sa atin, pero saan na siya nagpunta? Lumingalinga si Rene at biglang nakakita ng mga nakasulat sa dingding, may nakasulat sa dingding. Oh, agad itong sinuri ni Hugh Zok at Rene Brennan. Ang mga sulatin ay iniwan ng matandang baliw, at binigyan sila ng reinkarnasyon teknik mula sa pagkakatulog, isang teknik na nagbibigay daan sa kanila upang makamit ang katayuang Dao Sovereign. Bukod pa rito, iniwan ng matandang baliw ang mga teknik ng Yin-Yang Tai Chi, pagguhit ng Yang upang mapunan ang Yin, pagguhit ng Yin upang mapunan ang Yang. Ang Yin at Yang ay patuloy na nag-aaruga sa isa't isa, ito ang kosmikong katotohanan. At sa huli, ang pader na bato ay may nakasulat na Tai Chi, kasama ang mga pamamaraan ng Dul Cultivation. Sa pamamagitan ng Dul Cultivation sa pamamagitan ng Tai Chi, mapabibilis ang kanilang pag-unlad. Hindi nag-iwan ng pangalan ang matandang baliw, umaasa lang na pahahalagahan ng dalawa ang kanilang mga sarili. Hugh, lumuhad ka, magbigay galang tayo sa ating tagapagturo. Hinayla ni Rene si Hugh paluhod sa ilalim ng pader,
3 beses na yumuko sa mga salitang iyon bago pinakinis ang nakasulat. Huwag tayong magmadaling umalis, magsanay muna tayo ng mga pamamaraan ng Tai Chi Dul cultivation dito sa kuweba. Sa panahon ngayon, maraming eksperto, kakapasok pa lang natin sa kaharian ng Dao Sovereign, at kailangan nating magpatuloy sa paglusot. Kung hindi, wala pa rin tayong matitirhan, kaya mula ngayon, hindi tayo aalis sa pag-iisa hanggat hindi natin naaabot ang pinakamataas na Dao Sovereign. Nakikinig si Hugh sa mahal niyang asawa. Kuwait. Habang pabalik si Yusuf Zop kasama ang 2 dakilang demonyo at hindi pa nakakarating sa Green Mountain Domain, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Ito ang pangalawang anunsyo sa lahat ng tao na ibinigay ng bagong nagproklamang hari, si Haring Immortal na si Bridger Doyle, na kusang loob na nangakong mamamahala sa Imperyong Longevity. Ginulat ng revelasyon na ito ang buong Transit Realm. Ilang araw na ba ang nakalipas at sumuko na si Bridger Doyle? Pero bakit? Walang nakakaalam kung bakit, kahit ang ibang miyembro ng Black Wind Region, tanging ang 15 dakilang demonyong iyon lamang ang nakakaintindi, sila ngayon ay mga alipin. Mga alipin ng mga matataas na demonyong soberano. Sa Chitian Pavilion ng Transient City, lahat ng elder ay nagtipon ng isang mabilis na konseho para sa emerhensya, kasama ang Pavilion Master na si Sha Electric Glow na hinampas ang mesa. May makapagsasabi ba sa akin kung bakit sinakop ng Longevity Empire ang Black Wind Region nang hindi nawalan ng kahit isang sundalo? Hindi ako naniniwala na ganoon kalakas si Gabriel Freeman, tiyak na may kakaiba rito. Mag-imbestiga ka, alamin mo ang buong kwento. Maestro ng Pavilion, ang mga usapin sa pagitan ng sektor ng Longevity at sektor ng Immortal ay maaaring imbestigahan ng marahan, ngunit ang proklamasyon ng digmaan mula sa Twilight of the Gods ay inilabas 3 araw na ang nakalipas, at bukas na ang araw. Ano ang gagawin natin kung gayon? Oo nga, bakit biglang nabaliw si Twilight of the Gods? Pero hindi iyan ang pangunahing punto. Ang mahalaga ay hindi lang tayo hinamon ng Twilight of the Gods kundi nagpadala rin ng mga war placard sa Heaven and Earth Sect, 100 Flowers Gate, 5 Elements Gate, at marami pang iba, 1,000 placard daw. At bukas na lang ng umaga, magkikita-kita sa tuktok ng Transmission Mountain sa itaas ng Transit Realm. Isa itong panghihikayat laban sa mahigit 1,000 puwersa. Ano ang inaasahan ng Twilight of the Gods? Pupunta ba tayo bukas o hindi? Bakit hindi ka pumunta? Gusto kong makita kung anong mga panlilin lang ang gustong gawin ni Twilight of the Gods. Habang nagdaraos ng Emergency Council ang Chitian Pavilion, palihim na nagbabalak ang iba pang pangunahing puwersa sa Transient City. Ang mga sekta tulad ng Langit at Lupa, sekta ng 5 elemento, at 100 Flowers Gate ay nagulat sa balitang ito. Dahil habang mas mabilis na umuunlad ang sektor ng Longevity, pinatutunayan nito ang napakalaking lakas ng sektor, at sa malaot madali ay lalamunan nila ang malalaki at maliliit na puwersang ito. Siyempre, wala silang pakialam kay Twilight of the Gods, dahil sabay-sabay na hinamon ng Twilight of the Gods ang mahigit 1,000 puwersa, bukas ay dudurugin din ng mga puwersang ito ang Twilight of the Gods mismo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1847 Enchantress. Ang matandang espiritu ng puno ng immortalidad ay labis na natutuwa nitong mga nakaraang araw dahil habang mas natututo siya tungkol sa kanyang kasalukuyang sarili, mas napagtatanto niya kung gaano siya kalakas. Bukod pa rito, sabik niyang inaabangan ang ekspedisyon ng bundok ng teleportasyon. Bukas, plano niyang gumawa ng kahangahangang impresyon, makuha ang atensyon ng buong Transit Realm, itatag ang kanyang sarili bilang nag-iisa, ang walang talo, ang numero 1 sa buong Sansinukob. Habang nananaginip siya tungkol sa paglalakbay sa teleportation formation, isang bigla ang kinang sumilay mula sa napakalaking teleportation formation na nasa ibabaw ng teleportation mountain, at pagkatapos ay lumitaw ang isang babae. Ang babaeng ito, 18 taong gulang, na may mga taingang hugis almendres at matingkad na mga labi, ay may kahangahangang kagandahan. Bukod dito, siya ay nakasuot ng isang medyo transparent na damit na seda, at bahagyang nakikita ang kanyang magagandang kurba. Ang seda ay parang wala siyang suot na kahit ano, lahat ng kailangan at hindi kailangan ay nakikita. Pagkalabas niya, nagbigay siya ng isang banayad na ngiti, parang isang nakabibighaning lobo na bumababa sa lupa, parang isang maliit na engkanto.
Ah, ang ganda. Ah, ha 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 ha. Kahit madilim, ang porma sayo ng teleportasyon sa bundok ng teleportasyon ay puno ng mga tao. Ang mga individual na ito ay mula sa takipsilim ng mga Diyos dahil bukas ay may magaganap na malaking pagtitipon, na inatasan ng matandang espirito ng puno na magayos ng mga mesa at plataporma. Naging abala sila buong gabi. Kaya naman, sa sandaling lumitaw ang medyo nakatagong dalagang ito na nakangiti, maraming nanunood ang damyugo ang ilong, ang iba naman ay agad na nag-uumapo ang kanilang mga pagnanasa, at marami pang iba ang nanlalaki ang mga mata na parang sisabog na. Dahil talagang hindi siya mapaglabanan. Kung isa lang siyang babaeng walang damit, hindi sana ito naging kaakit-akit. Higit sa lahat, ang kanyang kasuotan ay halos hindi natatakpan ang kanyang mababaw na katawan, na nag-uudyok ng mga kaisipan at pagnanais na gumawa ng mga bagay na hindi masabi. Mayroon bang makapagsasabi sa akin, nasaan ako? Wika niya, malumanay, maamo, at mahiyain ang kanyang boses. Kumikinang ang kanyang mga matang parang bulaklak ng peach, na nagpaparamdam sa mga tagapakinig na ang kanilang mga kaluluwa ay hinihila palabas ng kanilang isipan. Ah, hindi ko na kaya. Bigla, sa sandaling ito, isang disipulo ng Dusk of the Gods, na dumudugo ang ilong, ang sumugod sa babae. Ang hanggal na ito ay lubos na nabighani sa bawat galaw niya, bawat ngiti, bawat salita, at gustong gumawa ng krimen, at patayin siya agad-agad. Hindi ko na kaya, akin na siya. Akin siya. Akin siya. Mga 20 tao ang biglang nabaliw, tunay na nabaliw, hindi lang basta nagdulot ng kaguluhan. Para bang sinapian ng mga demonyo, sinugod nila ang babae. Humiyaw ka, huwag, huwag. Ang sama mo, ako, takot na takot ako. Umiwas ang babae na parang gulat na maliit na kuneho, ngunit patuloy pa rin sa pagsasalita ng mga salitang nakakaantig ng puso. Kakatuwa nga, wala siyang ipinakitang kakaibang liksi. Tumatalon lang siya sa kanyang kinatatayuan, at hindi pa rin siya maabot ng mga lalaking sumusugod, talagang kakaiba. Gayunpaman, hindi naramdaman ng mga nakulam ang katatakutan, at bigla na lamang sumusulpot na parang mga nalilitong nobya. Hindi, nakababatang kapatid, hindi. Kung sino man ang makakapatay sa iba, sasama ako. Patayin, patayin, patayin. Ang tuktok ng bundok ay nagkagulo, ang mga mangkukulam, ang mga baliw na 20 tao ay agad na nagsimula ng isang baliw na pagpatay, tunay na bumubunot ng mga kutsilyo upang saksakin, at walang ingat na sumugod. Nakatayo ang babae sa gitna, walang sino man ang lumapit upang umatake sa kanya. Engkanto, engkanto, engkanto. Sa paligid, ang ilan ay hindi naman lubos na nauubusan ng talino ay sumigaw sa takot, kahit na sila rin ay duguan at nagising, ngunit nanatili ang kanilang espiritual na karunungan. Mga nakababatang kapatid, hindi ako isang engkanto, ako'y birhen pa rin. Nako, phew. Ang mga natitirang makatwirang tagalabas, matapos marinig ang kanyang mga salita, nang makita ang kanyang malalaki at kumikislap na mga mata, ay biglang dumura ng dugo, at agad na sumugod. Tunay nga, ang tuktok ng bundok ay may kabuuang 50 o 60 katao, at sa sandaling ito, lahat ay tila sinapian, sumusulong upang sumali sa labanan. Ang babae ay mapang-akit na nakatayo sa kanyang pwesto, pinagmamasdan ang pagpatay sa kanya, na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Pero nang sumunod na segundo, pilyo niyang sinabi habang pinagmamasdan ang kaguluhan at patayan, bigla niyang sinabi ng matamis, mga nakababatang kapatid, ako. Kailangan ko nang umihi agad, huwag kayong sumilip, ha. Pagkasabi niya noon, itinaas niya ang kanyang damit, na nagpakita ng puting kislap, yumoko, at umihi. Nako, phew. Maraming tao, nang sandaling iyon, ang direktang dumura ng dugo at namatay, labis na nabigla sa gayong biswal na epekto, ang kanilang mainit na dugo ay sumabog sa kanilang mga utak. Mahinang humadjejek ang babae, at pagkatapos magpahinga, 3 o 5 tao na lang ang natira na nakikipaglaban sa tuktok ng bundok. Bilis, laslasin mo ang likod niya. Oo, laslasin mo na ngayon. Sa ilalim ng kanyang panghihikayat, ang 3 ay nabawasan hanggang 5 at naging 2 na lamang, na kalaunan ay nag-iwan ng isang nakaligtas, bagamat nawalan ng braso at tainga, dahil sa dugo. Nanatiling namumula ang mga mata ng lalaking ito,
at lumapit siya sa babae, biglang lumuhad, at sinimulang halikan ang mga daliri sa paa nito. Nakakakiliti ako, at may athlete's foot ako, nakababatang kapatid. Tumayo ka at magsalita, ha? Nanunukso niyang senyales sa lalaking may isang braso. Huff, huff, tumayo ang lalaki, mabigat ang paghinga. Sa totoo lang, matagal na siyang nawala sa katinoan, nagpalit anyo bilang isang sinaunang halimaw ng sandaling lumitaw ang babae. Nasaan ako? Malaking mundo ng paglipat, ang kaharian ng paglipat ng lahat ng mundo sa buong sansinukob. Oh, Transit Great World. Kung gayon, anong ginagawa mo rito sa napakaraming mesa at plataporma? Ang aking Alliance Hierarch ay magsasagawa ng isang malaking pagtitipon dito bukas, makikipagdigma laban sa mga bayani. Wow, ang kahanga-hanga ng Alliance Hierarch ninyo. Sino siya? Ano ang pangalan niya? Ang aking Alliance Hierarch ay dating isa sa 8 dakilang Diyos na Panginoon, ngunit narinig ko kahapon, ang aking Panginoon ay napalitan ng matandang espiritu ng puno, ngayon siya ang namamahala, handa ng hamanin ang mga bayani. Espiritu ng matandang puno, nakataas ang noo niya, kabilang ba sa alyansa mo sina Bryden Vance, Dante Stewart, Ben Berry, at iba pa? Oo, sila ang mga kitiwala ng takipsilim ng mga Diyos. Nako, matagal na silang magkaibigan kung ganoon. Tatanungin natin kayo, bakit hinahamon ng inyong Alliance Hierarch ang mga bayani? Layunin ng aking Panginoon na pag-isahin ang lumilipas na lungsod. Iyan ba ang pansamantalang lungsod sa ibaba? Napakalawak nito, walang katapusan nga. Oo, ang lumilipas na lungsod ay walang hanggan, kahit na nanirahan ako rito ng 70,000 taon, may ilang bahagi pa rin ng lungsod na hindi pa napupuntahan. Napakalawak talaga nito, natatakot ako, pero nakakadiri kayong makitang duguan, kaya pwede ka bang mamatay? Kung gagawin mo yan, hindi na ako matatakot o maiinis. Phew, pagkasabi niya noon, tinampol niya agad ang noo niya, dahilan para sumabog ang ulo niya. Huff, natahimik ang tuktok ng bundok, nawala ang kanyang kahihiyan, napalitan ng isang nakakatakot at malamig na tawa. Mukhang magiging interesante ang lugar na ito. Nako, nakalimutan kong itanong kung may nagngangalang Jordan Webb, kung wala siya, hindi magiging masaya ang lugar na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1848 Lubos na Gumagalang, kay Lonnie Ruiz. Di nagtagal, sumikat na ang araw, at mainit na ang bundok ng teleportasyon, may banayad na simoy ng hangin at maliwanag na araw. Hindi umalis ang maliit na demonyong batang babae na pumatay ng mga tao, sa halip, patuloy siyang bumubulong sa sarili buong gabi. Dumating ang mga tao mula sa paanan ng bundok, at nakakagulat, isa itong buong grupo. Nang makita ng batang demonyo ang grupo mula sa ibaba, hindi niya maiwasang mapataas ang kanyang kilay, dahil ang grupo mula sa ibaba ay pawang mga Taoist Masters, kung saan ang pinakamahina sa isang entry-level na cultivation at ang pinakamalakas ay isang natatanging Taoist Master. Nakakatuwa ito, ang daming malalakas. Sabi ng batang demonyo habang mabilis na kumukuha ng maliit na salamin, pulang papel, at ilang kulay rosas na pintura, at nagsimulang magayos ng sarili. Napakaganda niya noon pa man, may katawan at hitsura na talagang kahanga-hanga sa mundo ng mga tao. Lalo na't ang kanyang balat ay maputi, malambot, at makinis, at napakabata pa niya. Sa edad na 16, siya ay nasa tugatog ng kanyang kabataan, eksaktong edad upang pumukaw ng mga salpok sa mga kalalakihan. Siyempre, ang kanyang kasuotan ay lubhang mapang-akit, mas nakakaakit kaysa sa kung wala siyang suot na kahit ano. Nagsidatingan ang mga tao mula sa ibaba, at tinapos niya ang kanyang makeup, naglagay ng pulang lipstick at mabangong rouge, na lalong nagpaganda at nagpaganda sa kanya. Ha! Anong nangyayari rito? Nakita ng mga taong lumapit ang mga bangkay na nakakalat sa kung saan-saan, at pagkatapos ay nakita nila ang mahiyain at maselang babae na nakasuot ng manipis na belo na nakatayo sa gitna. Gulp! Gulp! Kahit ang mga batikang Taoist Masters ay nakaramdam ng pag-agos ng masasamang kaisipan ng sandaling iyon, kung saan ang ilan ay nagdurugo ang ilong. Nakakaakit, marami ang gustong sumugod at kumagat sa kanya. Ang sinasabing piging para sa mga mata ay eksakto, na nagpapagusto sa kanya.
Namula ang batang demonyo nang makita niyang nakatitig sa kanya ang malalaking lalaki, pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay ang tatsulok na bahagi, ngunit habang tinatakpan niya ito, mas lalong nadarama ng mga tao na disiplinahin siya. Nakatayo siya roon, tila wala sa sarili, hindi kayang magtago o magtago ng sapat. Hahaha, natawa ang lahat sa ginawa niya. Nakakatuwa naman dahil hindi niya magawang magtakip. Ako si Kehlani Ruiz, ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Ang batang demonyo ay nag-post sa isang mapang-akit na paraan, mahiyain ngunit kaakit-akit, na pumupukaw ng mga saloobin sa isipan ng lahat. Siyempre, lahat ng naroon ay isang guro, kayang kontrolin ang kanilang mga likas na ugali, hindi tulad ng mga manggagawang iyon kagabi. Kaya, sa sandaling ito, may biglang humakbang pasulong, sinusuri ang maliit na demonyong babae at sinabing, "Ikaw. Anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Kara-rating ko lang, at ganito na ang lahat. Ang ganda ng damit mo, haha. Oo nga, anak, sino ang gumawa ng mga damit mo? Mas mukhang, haha, kapag nasuot kaysa sa hindi nasuot." Nagtawanan ang mga tao. Siyempre, sa oras na ito, nakikita ng lahat na ang batang babaeng ito ay walang anumang cultivation. Tama, isa lamang siyang ordinaryong banal na nilalang. Walang sino man sa mga naruroon ang hindi isang batikang halimaw, kaya sa isang sulyap ay masasabi nila sa isang iglap na ang edad ng batang babaeng ito ay nasa kanyang kabataan lamang. Sa kanyang mga taon ng pagbibinata, hindi ba't ibig sabihin noon ay hindi siya nakapaglinang, hindi pa niya nakikita ang mundo. Ate Grace, bakit ka nandito? Tanong ng isa pa, na ang mga matang puno ng kawalang galang. Nahiwalay ako sa pamilya ko at wala ng tahanan. Sabi ng batang demonyo, may mga luha sa mga mata na nagsimulang dumaloy sa kanyang mukha ng pares-pares. Huwag kang umiyak, pumunta ka sa bahay ni Tio. Maraming maliliit na batang babae na katulad mo na makakalaro si Tio. Mabait si Tio sa iyo. Sabi ng isang matandang lalaki na puno ng dilaw na ngipin habang lumulunok at lumapit. Nako, huwag mo siyang pakinggan, sumama ka kay Tio. Maraming bagong damit si Tio sa bahay. Huwag mo rin silang pakinggan, may masasayang gawain si Kuya sa bahay, at pwede kanyang hayaang magsanay ng mga kasanayan mo. Maraming walang hiya at matandang lalaki, maging mga binata, ang lumapit, at hiniling ng mga taong ito na may akap nila ang batang demonyo. Mukhang natakot ang batang demonyo, at dahan-daang umatras. Tapos biglang may narinig na mga tunog ng pagbagsak ng hangin mula sa langit, habang dumarami ang mga taong direktang lumalapag dito. Nakita ng mga bagong dating ang maliit na demonyong babae, at ang mga bangkay, at nagpakawala ng liwanag Swoosh 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 swoosh, pagkatapos ng ikalawang alon, sumunod ang pangatlo, pang-apat. Maraming tao ang tumalon, lumipad, o naglakad paakyat sa bundok, at parami ng parami ang nagtipon. Sa maikling panahon, halos 1,000 tao ang dumating. Ang batang demonyo ay nakatayo roon ng mag-isa sa gitna ng bundok ng teleportasyon, habang ang hindi mabilang na mga lalaki ay sabik na nakatingin sa kanya, ang ilan ay palihim na pinupunasan ang pagdurugo ng ilong, ang iba naman ay dinidilaan ang kanilang mga labi ng walang tigil. Tila naging biktima na nila siya, dahil masyado siyang lantad, may edad na sa pagbibinato, walang cultivation, birhen pa rin, tila walang muwang sa mundo, lalo na't mahiyain ang itsura niya na madaling magdulot ng paglubog sa isang tao sa malalim na bahagi ng krimen. Mas maraming tao ang nagtipon, kabilang ang mga tao mula sa Heavenly Pavilion, Heaven and Earth Sect, at Five Elements Gate, parehong lalaki at babae, pawang mga Taoist Masters. Oo, sa loob ng wala pang kalahating oras, mahigit 3,000 Taoist Masters ang nagtipon sa tuktok ng bundok. Maganda ang kayarian ng buto ng batang babae, at alam niya na ang ganitong uri ng kasuotan ay maaaring pumukaw sa pagnanasa ng mga lalaki. Kukunin siya ng ating 100 Flowers Gate. Biglang nagsalita ang isang nahuling babae, na siyang pinuno ng 100 Flowers Gate, na pawang binubuo ng mga kababaihan. Diwata ng 100 bulaklak, huwag mong takutin ang munting sinta na ito. Hindi mo ba nakita kung gaano siya nalilito? Munting sinta, sumama ka, kapatid, bibigyan ka ng pabango ng kapatid.
Kayong mga matatandang mahilig sa hamog, kaninong anak ito, at paano siya napunta rito? Dumami ng dumami ang mga tao, umabot sa mahigit 8,000. Ngunit wala sa 8,000 na ito ang mabubuting tao, walang nag-alok ng damit sa batang demonyo, ni walang tunay na nagmamalasakit o nagpoprotekta sa kanya. May mga luhang pumapatak sa mga mata ng batang demonyo, mukhang takot na takot. Bigla, sa gitna ng daldalan, habang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa batang demonyo, may isang malamig na singgal na nagmula sa langit, at agad, 8 tao ang dumating sa himpapawid. Ang 8 na ito ang 8 dakilang pangunahing Diyos ng takipsilim ng mga Diyos, habang ang matandang espiritu ng puno ay hindi pa dumarating, dahil ang matandang nilalang na iyon ang huling magpapakita. Nandito na ang mga tao ng takipsilim ng mga Diyos. Inilipat ng lahat ang kanilang tingin mula sa maliit na demonyong babae patungo sa 8 dakilang pangunahing Diyos. Twilight of the Gods, sa wakas ay dumating ka na, bigyan mo kami ng paliwanag. Nandito ka ba para magdeklare ng digmaan? Hamanin kami, ikaw lang. Lahat ng The Wistmasters na nasa tuktok ng bundok ng teleportasyon ay namutya, nagtataka kung anong kabaliwan ang ginagawa ng Twilight of the Gods, para hamanin ang lahat ng sekta, pilitin silang magpakita, o kaya'y pagtawanan ng mundo. Ano ang kahulugan ng Twilight of the Gods? Hindi lang kami, mayroon na tayong bagong Alliance Hierarch ng Twilight of the Gods, pakiusap, Alliance Hierarch. Pakiusap, Hierarch ng Alyansa. Buzz, buzz, isang portal ang bumukas sa kawalan, at sa gitna ng patuloy na pagyanig, isang binata ang lumabas. Siya ay walang iba kundi ang matandang espiritu ng puno. Lahat ng mata ay nabaling sa matandang espiritu ng puno. Ngunit, halos hindi man lang sumulyap ang lahat bago biglang nagsalita ang maliit na demonyong babaeng iyon, gusto kong umihi, bawal mo akong silipin. At pagkatapos, hinubad ng tusong batang tigreng ito ang kanyang manipis na palda at umupo sa harap ng mahigit 10,000 pares ng mga mata, walang habas na umiihi. Puff, puff, puff. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1849 na pagpatay sa Diyos ng hangin gamit ang isang daliri. Alam ng lahat na ang mga inosente at mangmang na maliliit na bata ay hindi nakakaintindi ng kahihiyan. Ang mga batang lalaki ay maaaring umihi sa liwanag ng araw nang nakalantad ang kanilang maliliit na kilikili, at ang mga batang babae ay maaaring makahanap ng lugar para maglupasay. Ngunit ang maliit na demonyong batang babae na dinala sa tuktok ng bundok ay isang nasa hustong gulang na batang babae na may edad 15 o 16. Sa mundo ng mga magsasaka, ang mga batang babae na kasing edad ng 12 o 13 ay maaaring magkaanak. Kaya kapag ang isang 15 o 16 na taong gulang na batang babae ay naglupasay at umihi sa harap ng libo-libo, ito ay higit pa sa inaasahan ng lahat, na nag-iiwan sa kanilang lahat na tulala. Matagumpay na nakuha ng batang demonyo ang atensyon ng lahat, lalo na ang ilang mga downlord na may mahinang pag-iisip na dumurapan ng dugo, dahil hindi lamang ang batang demonyo ay isang pambihirang kagandahan, kundi isa ring pambihirang kababalaghan. May mga taong umiyak pa nga, ang ilan ay desperado nang sumugod at ipatupad ang hustisya sa bastos na maliit na demonyong batang babae na ito. Gayunpaman, ang mga mukha ng ilang tao ay naging sobrang dilim na halos tumulo na ang dugo, at ang taong iyon ay walang iba kundi ang matandang espiritu ng puno. Noong una, naisip niya, bilang siya ang huling gagawa ng isang magarbong pagpasok, mapaupo niya ang lahat at mapapansin, at makikilala siya ng lahat bilang isang malaking tao, ang pinuno ng Ragnarok, ang Alliance Hierarch. Pero wala pang kalahating segundo, hindi siya pinansin ng lahat, at lumipat ang tingin nila sa batang demonyong umiihi sa publiko. Lumipat din ang tingin ng mahabang buhay na espiritu ng puno. Sinulyapan din niya ang ibabang bahagi ng babae noong una siyang tumingin, ngunit sa pangalawang tingin, nagulat ang matandang espiritu ng puno, bahagyang nakanganga ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Hindi makita ng iba ang anumang antas ng cultivation sa maliit na demonyong babae, ngunit malinaw itong nakita ng long-lived tree spirit. Ang maliit na demonyong babae ay may antas ng cultivation, siya ay nasa parehong long-lived realm na katulad niya. Kaya, hindi makapanatiling kalmado ang matandang espiritu ng puno. Akala niya siya lang ang long-lived realm sa buong mundo at sansinukob. Siya si Dawson Pratt, ang walang kapantay, ang numero 1. Pero ngayon,
Ang batang babaeng iyon ay nasa long-lived realm na rin. Ito ay isang klasikong lobo na nakadamit tupa. Ang maliit na demonyong batang babae na ito ay hindi lamang isang bastos na batang babae. Hindi siya walang hiya, sinasadya niya ito. Pero kahit na sinasadya niya, bakit niya ito ginawa ng walang kahihiyan, umiihi sa harap ng libu-libong tao? Ito ba ay isang bagay na gagawin ng isang kataas-taasang kapangyarihan sa long-lived realm? Natulala ang matandang espiritu ng puno. Sadyang umiihi nga ang batang demonyo. Pagkatapos niyang maghoesh, umiling siya ng 2 beses, saka nahihiyang itinaas ang kanyang palda para tumayo, pero tila ang pagsusuot ng kanyang palda ay halos walang pinagkaiba sa hindi pagsusuot nito. Ang pangalan ko ay Kehlani Ruiz. Lahat ng mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae, mga tiyo, at mga nakatatanda, ano ang tinitingnan ninyong lahat? May nagawa ba akong mali? Nagkunwari ang batang demonyo na inosente at walang muwang. Hahaha, ang mga salita niya ay pumukaw ng tawanan mula sa lahat, at ang kapaligiran ng isang labanan na malapit ng sumiklab ay tila agad na naglaho. Ang Ragnarok, na malapit ng magpataw ng iba't ibang mga kondisyon at makaakit ng atensyon ng lahat, ay tuluyan ng hindi pinansin. Saang pamilya ba nanggaling ang batang unggoy na ito? Umalis ka na. Biglang winasiwas ng Diyos ng hangin mula sa Ragnarok ang kanyang manggas, tinutukan ang batang demonyo. Ang lakas ng loob mo. Naghahangad ng kamatayan. Huwag mo siyang saktan. Hindi man lang gumalaw ang batang demonyo, maraming tao ang lumabas para maging tagapagtanggol niya. Lahat ng mga taong ito ay may mga ideya tungkol sa batang demonyo, kaya paano nila hahayaang masaktan ang kaibig-ibig na batang babaeng ito? Nabigo ang ataking walis ng Diyos ng hangin, hinaranggan ng maraming tao, at sa sandaling ito, inihilig ng batang demonyo ang kanyang ulo upang tumingin sa Diyos ng hangin. Ang pangalan ko ay Kehlani Ruiz. Sino ka, at bakit mo ako sinasaktan? Talagang narito ka para manggulo ng may layunin. Sabi ng Diyos ng hangin habang nagngangalit ang mga ngipin. Sino ka? Tinatanong kita kung sino ka. Matigas na tanong ng batang demonyo. Tinatamad talaga ang Diyos ng hangin para sagutin siya. Pero hindi dahil hindi sumagot ang Diyos ng hangin, ibig sabihin ay hindi rin sumagot ang iba. Maraming tao ang malakas na nagsabi ng oras na iyon, siya ang Diyos ng hangin ng Ragnarok, ang hag ng hangin. Inang Monty, lumapit ka agad sa yakap ni Tio, malapit na siyang magdala ng bagyo. Kaibig-ibig, mas mabuting lumapit ka sa yakap ni Tio. Nagsasalita lang ang mga taong ito at walang gumalaw para agawin ang batang demonyo, dahil alam ng lahat na maraming lalaking nakatutok ang tingin sa kanya, kaya kung may manggahas na agawin, tiyak na aatakihin siya ng iba. Kaya naman, pansamantalang ligtas ang batang demonyo, at lahat ay nangangati sa loob dahil sa kaakit-akit na kakyutin ng batang demonyo. Ragnarok, Windhag, kilala ko sila. Hindi ba't may mga Diyos sila na ginto, apoy, tubig, at kahoy? Narinig ko na sila, mas asama sila. Tama ka, mas asama nga talaga sila, hahaha. Sila, pinatay pa nila ang nobyo na ikasal sa akin. Nandito ako at hinihiling sa lahat ng matatanda at tiyuhin, kung sino ang maaaring pumatay sa kanila, at ako'y, uuwi kasama niya. Seryoso ka ba? Haha. Kung sama-sama tayong aatake, mapapatay natin sila. Ano ang gagawin mo? Oo, kung magulo, paano natin malalaman kung sino ang pumatay kanino? Mukhang komplikado ang usapin, di ba? Sabay-sabay na nag-usap ang lahat. Pinalaki ng batang demonyo ang kanyang mga pisngi, galit na sinabi, laging sinasabi ng nanay ko na ang pinakamahalagang yaman ng isang anak na babae ay ang kagandahan, kabataan, at ang kanyang katawan. Kaya kung papatayin ninyo silang lahat, matutulog ako sa inyong lahat, ang saya siguro niyan. Halos dumura ng dugo ang maraming tao dito, anong klaseng konsepto ito? Saan ba nanggaling ang hanggal na babaeng demonyong ito? Isa siyang napakataas na uri ng babaeng demonyo. Sige, tama na. Bigla, isang malakas na sigaw ang sum-ire sa talakayan at tawanan ng lahat, at pagkatapos ay biglang humakbang ang long-lived tree spirit. Malamig ang tingin, at kumikislap ang mga matang may intensyong pumatay habang nakatitig sa batang demonyo. Kuya, nakakatakot ang tingin mo. Mga tiyo at matatanda,
Natatakot ako. Tumigil ka na sa pag-arte. Huminga ng malalim ang matandang espiritu ng puno, ang kanyang boses ay may taglay na matalas na kapangyarihan habang galit na sinasabi, "Sino ka? Anong kailangan mo?" "Gusto ko, umihi." Puff! Halos matawan ng malakas ang marami sa mga nakarinig ng sagot ng batang demonyo. "Ikaw." Galit na itinuro ng mahabang buhay na espiritu ng puno ang maliit na demonyong babae, "Sinadya mo bang pumunta rito para manggulo? Ikaw ba ang pumatay sa ating mga disipulo ng Ragnarok?" "Hindi ko sila pinatay. Nakita nila ako at sinubukan akong agawin para painitin ang kanilang mga kama, pagkatapos ay nag-away sila. Ang huling nabuhay ay nagpakamatay pa nga. Hindi ko kasalanan. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Kapwa kong dawis, gumuhit ka ng hangganan." Alam ng matandang espiritu ng puno, dahil alam niyang ang maliit na demonyong batang babae na ito ay may antas ng cultivation na katulad niya, napagtanto niyang ang mga kilos nito ay pinaglalaroan lamang ang lahat, at naramdaman niyang siya ay lubhang mapanganib. "Gusto kong ikaniling ng batang demonyo ang kanyang ulo, patayin ang Diyos ng hangin." Kasabay ng pagungol, pagkasabi niya ng mga salita, bago pa man mapagtanto ng sino man ang nangyayari, mabilis na iniunat ng batang demonyo ang isang daliri. "Hindi maganda, Diyos ng hangin, umiwas ka agad." Hindi pa tapos ang mga salita ng matandang espiritu ng puno, at itinuro na ng batang demonyo ang noo ng Diyos ng hangin. Para malaman, ang Diyos ng hangin na ito ay isa ring kilalang nilalang, siya ang Diyos ng hangin, kilala sa kanyang bilis, at isa ring kataas-taasang Panginoon ng daw, nakakaunti ang makakapantay sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa isang tama ng daliri ng batang demonyo, hindi man lang gumanti ang Diyos ng hangin, lalo na ang umiwas, kaya, sumabog ang katawan ng Diyos ng hangin, na nagdulot ng ulap ng dugo mula sa manipis na hangin, at ang ambon na iyon ay nagsimulang gumalaw at gamulong ng mag-isa. Hindi ganoon kadaling mamatay ang mga nasa kataas-taasang kaharian ng Daw Lord. Gayunpaman, ang batang demonyo ay ngumiti ng may masamang kutob, at habang ang kanyang nakaunat na daliri ay nanginginig patungo sa ambon ng dugo, lahat ng ito ay agad niyang hinigop. Whoosh! Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa tuktok ng bundok, at bigla itong tumahimik ng husto, nang ang hanggal na batang demonyo ay, pinatay ang kataas-taasang Daw Lord Wind God gamit ang isang daliri. Natulala ang lahat sa biglaang eksenang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1850 pakikialam lamang. Walang nag-akala na ang Maislan at inosenteng batang babae na iyon ay papatay sa isang matataas na Daw Lord gamit lamang ang isang daliri. Dapat mong malaman, isa siya sa 8 dakilang Panginoon ng Diyos ng takipsilim ng mga Diyos, isang Diyosa ng hangin na minana mula sa natural na hangin, hindi naman kinakailangang ang pinakamabilis sa mundo, ngunit kakaunti lamang ang makakapantay sa kanyang bilis. Isa siyang kilalang tao sa Transient City. Gayunpaman, hindi man lang nasabi ng kilalang figurang ito ang kanyang mga huling salita bago siya tinusok hanggang sa mamatay ng batang babae gamit ang isang daliri, isang marahas na sampal nga. Nakakagulat ang eksenang ito, hindi ka panipaniwala. Siyempre, halos nakakatakot iyon. Natakot ng husto ang mga dating nang aasar sa batang babae. Gusto na sana nila itong yakapin, ibalik para mainaitan ang kanilang kama, at magdulot ng gulo. Pero ngayon, maglalakas loob ka bang bawiin siya? Magdudulot ito ng kapahamakan sa buong pamilya mo. Kahit ang matagal nang nabubuhay na espiritu ng puno ay nanginginig sa galit, wala siyang pagkakataong iligtas ito. At ang naunang daliri ng batang babae, kahit siya ay kailangang ibigay ang lahat para labanan ito. Pero dapat sana ngayon ang araw na iyon, ang araw na plano niyang pag-isahin ang lumilipos na lungsod. Ang pagdating ng batang babaeng ito ay lubos na sumire sa kanyang mga plano. Alam na alam ng matandang espiritu ng puno na ang kapangyarihan ng batang demonyong ito ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Kahit nalabanan niya ito ng buong lakas, maaaring wala siyang makuhang kalamangan. Kaya't pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin, nilunok ang kanyang galit, at may nakakunot na mukha, sinabi, "Kapwa-tao hasta, ang Diyosa ng hangin ang unang nagkasala sa iyo, at nararapat ang kanyang kamatayan. Ngunit mula ngayon, umaasa akong hindi ka na makikialam sa aking mga bagay." "Hindi ako makikialam, hindi ako makikialam."
Paulit-ulit na tumango ang batang demonyo. Mabuti, nagpa siya ang matandang espiritu ng puno na huwag nang pansinin ang batang demonyo sa ngayon. Hanggat hindi nito hinaharangan ang kanyang daan, hahayaan muna niyang magpasakop sa kanya ang lahat. Mga kapwa Dawista, ako si Longevity. Naniniwala akong kilala ninyo akong lahat. Ako ang nag-isyo ng imbitasyon sa labanan, at ngayon ay hinahamon ko kayong lahat dito. Sino mang makakatagal ng 3 round laban sa akin, hindi ko sila guguluhin. Ngunit kung hindi ninyo kaya, mula ngayon, ang inyong mga kapangyarihan ay dapat sumama sa aking takipsilim ng mga Diyos. Walang nagsalita dahil nakita ng lahat na ang matagal nang nabubuhay na espiritu ng puno at ang batang babaeng iyon ay nasa iisang kaharian. At ang mga naroon ay hindi mga hanggal, hinulaan nila na nakamit na ng espiritu ng puno ang Grand Dao, at ang walang kamatayang musika at mapusyaw na kinang-ilang araw na ang nakalipas ay maaaring mga palatandaan ng tagumpay ng espiritu ng puno. Ano ang ibig sabihin ng paggamit ng Grand Dao para sa mga Panginoong Dao na ito? Ang paggamit ng Dao ay nangangahulugang immortalidad, kaya ang pangmatagalang espiritu ng puno ay tumungo sa maalamat na kaharian ng immortalidad. Para bang hinahamon sila ng isang nasa immortal realm, parang isang matanda na nang-aapi sa isang bata. Hindi sapat ang lahat ng ito para mapabagsak ang isang immortal. Ang kaharian ng mga walang hanggan ay maalamat, ang tugatog ng Dao, kahit na naunawaan na nila ang buong buhay nila, wala ni isa sa kanila ang gumawa ng hakbang na iyon, isang hakbang na hindi maisip sa hirap nito. Kaya ano ang kapangyarihan ng hakbang na iyon, ang antas ng paglilinang, ang lakas. Hindi nila alam lahat, pero ngayon lang, binigyan sila ng batang demonyo ng isang referensya, na binura niya ang Diyos ng hangin gamit ang isang daliri. Ang batang demonyo ay nasa immortal realm din. Maraming tao ang bumagsak sa kailaliman, dati, wala bang kahit isang immortal sa mundo? Paano biglang lumitaw ang dalawa? Dati, lahat ng puwersa ay nagsisimula sa iisang linya, ang ilan ay may ilang mas matataas na Downlord kaysa sa iba. Ngunit dahil lahat sila ay matataas na Downlord, kung minsan ang lakas ng kanilang mga mahiwagang kayamanan, sining, at pamamaraan ang maaaring magtakda ng tagumpay o pagkatalo, kaya lahat ng puwersa ay halos nasa parehong antas. Ngunit ngayon, ang paglitaw ng Immortal Realm ay sumire sa isang matagal ng balanse, dahil kayang wasakin ng Immortal Realm ang mga nangungunang Downlord sa isang iglap, at kung masisira ang balanseng ito, ang mga nangungunang Downlord na iyon ay nasa panganib. Kakaibang tahimik ang paligid, walang gustong makuha ang atensyon ng Tree Spirit sa sandaling ito, walang gustong magalit sa kanya, kaya nanatiling tahimik ang lahat. Kahit walang nagsalita, tama ang kutob ng Tree Spirit. Bigla siyang tumawa ng malamig, habang ang tingin ay nakatuon kay Sha Dianguang ng Chitian Pavilion. Magkasalungat ang Twilight of the Gods at Chitian Pavilion, nagkaroon ng ilang sagupaan sa pagitan ng dalawang paksayon. At ang mga sagupaan ay dahil din sa isang tao. At nang makita ni na Sha Dianguang at ng 6 na matatanda ng Chitian Pavilion ang Tree Spirit na nakatingin sa kanila, nang inag ang kanilang mga anit. Chitian Pavilion, ang unang imbitasyon sa labanan na ibinigay ko ay para sa iyo. Sino sa inyo ang darating upang hamanin ako? Kung kaya ninyong tumagal ng 3 galaw, hindi ko ito pahihirapan para sa inyo. Ngunit kung hindi ninyo kaya, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang inyong Chitian Pavilion ay mabubura mula noon sa Transit Realm. Siyempre, kung luluhod kayo at magmamakaawa sa akin, maaari rin akong magpakita ng awa. Ikaw, ang mga mukha ng 7 matatanda ng Chitian Pavilion ay agad na namula, at maging ang braso ni Sha Dianguang ay bahagyang nanginag. Isa rin siyang matataas na uri ng Downlord, isa sa mga pinakadakilang personalidad, isa sa mga bayani ng mundo bago ito. Ngunit ngayon, sa paglitaw ng Immortal Realm, hindi na siya isang bayani, hindi na siya kwalipikado para makipaglaban sa isang tao mula sa Immortal Realm, at sa isang iglap, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pagkakasundo, alam niyang dumating na ang pinakamapanganib na sandali para sa Chitian Pavilion. Bibigyan ko kayo ng 3 hininga para mag-isip. Pagkatapos ng 3 hininga, aatake ako ng walang pinipili, at ang mga mamamatay ay kapalaran na nila. Hindi mo na kailangang mag-isip, gusto mo lang akong patayin, di ba? Pwede mo akong patayin, pero hayaan mo na ang Chitian Pavilion, paano yan?
Mula sa likuran ng mga nakatatanda ng Chitian Pavilion ay lumabas ang isang tao, nakasuot ng itim na balabal, na ang mukha ay mapatla na parang bangkay, walang bakas ng dugo. Hihihi, bata, hindi na ako interesado sa iyo. Pang-iinis na sabi ng espiritu ng puno. Pierre, umatras ka. Hindi lang ikaw ang gusto niyang patayin, pati na rin tayo. Utos ni Sha Dian Guang. Tunay nga, ang maputlang nakasuot ng itim na balabal ay si Pierre Ross, ang pinakamatapat na lingkod ni Yusuf Zop. Sumali siya sa Chitian Pavilion, at dahil mismo sa pagsali ni Pierre sa Chitian Pavilion kaya nila tinutulan ang Twilight of the Gods, dahil pinoprotektahan ng Chitian Pavilion ang Pierre habang gusto naman siyang patayin ng Twilight of the Gods, kaya nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang panig dahil sa Pierre. Ngunit si Pierre, sa kabila ng lahat, ay naglakas loob na humakbang paarap upang hanapin ang kamatayan sa sandaling ito, hindi isinasangkot ang Chitian Pavilion, at isang ang matuwid na tao. Siyempre, si Pierre ay palaging isang taong may katapatan, kung hindi siya titingnan ni Yusuf Zok sa ibang pananaw. Nako, naiintindihan ko na ngayon, binubuli lang niya ang mga tao, nakakaaliw. Sa sandaling ito, biglang pumalakpak ang batang demonyo, at tumalon sa tuwa. Natigilan ang lahat ng ilang sandali, at mapait na tumawa si Pierre habang sinasabi, Espiritu ng puno, noon ay pinatay mo ang aking Panginoon, malalim ang puot na ito. Ngunit bumalik na ang aking Panginoon, at sa kalaunan ay magiging tantungan ka para sa aking Panginoon. Dahil bumalik na ang iyong Panginoon, bakit hindi mo siya hanapin? Ngayon ay tatapusin kita, at tingnan natin kung ang iyong Panginoon o sino man ang makapagliligtas sa iyo. Ngumisi rin ang espiritu ng puno, pagkatapos ay biglang sumugod, itinuro ang isang daliri kay Pierre. Mahabang ungol ang pinakawalan ni Pierre, alam niyang hindi niya matatalo ang Tree Spirit, pero hindi rin naman siya matatahimik habang naghihintay sa kamatayan, kaya muntik na siyang magbago at maging isang madugong hamog habang nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang pumasok ang maliit na demonyong babae, itinaas ang kanyang kamay at itinulak ang kanyang daliri pasulong ng may isang putok, na bumangga sa daliri ng espiritu ng puno. Boom! Napaatras ang lahat dahil sa malakas na pagsabog, at huminga ng malalim ang Tree Spirit, habang ang lakas ng batang demonyo ay lumampas sa kanyang inaasahan. Siyempre, mas lalo siyang naiinis ngayon, ano ba ang gustong gawin ng demonyong babae, hindi ba't nangako siyang hindi makikialam? Bakit niya na naman sinisira ang mga plano nito? Ikaw, itinuro niya ang maliit na demonyong babae, na hindi makapagsalita. Pierre Ross, hehe, matagal ko na rin siyang kakilala, niliber ko pa nga siya ng pagkain noon, kaya natural lang na kailangan ko siyang protektahan.